makulets. Makulets. Hello mga makulets. Passenger princess tayo ngayon. Pupunta tayo ng fresh option. Bibili tayo ng ground beef at saka ground pork para maglasanya tayo mamayang hapon. At saka pork bones. Ayan. Saan tayo punta? Dun sa Rosario. See you later. Frozen yun eh. Kalahating giniling na baka at saka kalahating giniling na baboy. Yan, nakabili na kami ng kalahating kilo ng minced pork at saka minced beef. At saka yung buto yan para sa mami. Hindi na ako naka-video gano'n dun kasi nakakaya naman kay ate, siya lang mag-isa dun, makasabihin niya eh. Binablog ko lahat ng tinda niya. Si Madam seryoso. Tapos pupunta tayo ng Generica kasi bumili tayo ng Bonamen ni Kuya at saka nung Santon Plus food supplement. Santon. Oo, kasi pang ano daw to, yung parang basta pag may mga ano kayo, mga cyst ganyan, nawawala daw dito. So try natin, wala namang mawawala. Ang sabi ni Ate Lina eh Santol Plus. So ano pa ko Santol Plus? Yung pala eh Santon Plus Gold. X naman pala Santon Plus. So let's try kung effective kasi maganda ang review based on their personal experience. So yan kasi madam, pakiliko po ng maayos dyan ha, tapos mag signal ka, kumanan ka dito. Char lang. Sige na, magluluto ako ng ano mamaya, lasagna at saka mag-iihaw ako ng baboy for today's video. Bye bye mga kulets. Seryoso talaga siya. Boom 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 boom. Hello mga kulets, nandito na ako sa bahay. So ayan, medyo kulimlim na. Pakita ko na naman. Yun, di ba kulimlim? So uulan na yan mamaya. Mga tanghali. Kasi kahapon tanghali din siya umulan eh. So ang gagawin natin today ay mag-iihaw tayo ng pork belly. Yan. Simple lang ang timpla niyan. Asin lang. Asin at saka bawang at suka. Tapos, ihaw tayong pork belly. Tapos, gumagawa ko ng pork broth. Yan, nilagay ko na. Diba yung binili nating ano kanina? Pork na may buto. Para yan sa ating pork mommy. Kasi allergic pa yung isa sa chicken. So, hindi muna tayo pwede mag-chicken mommy. Pork mommy muna tayo for today's video. Yan. So, magpapaano muna ako ng ano. Magpapabaga ng uling. Para, ano bang tawag dyan? Dito ko kaya kayo ilagay. Yan. Para makapag-ihaw na tayo ng ating pork belly at anong fetcha na. Yan. Yan, pag may gumagawa doon. May pinapagawa ata doon. So, tayo ay maglagay ng gas. Marunong ba kayong magningas para din sa mga uling-uling? Yung parang kahoy ba yun? Ningas? Di ako marunong nun eh. Kahoy o papel. Ningas ang tawag nila doon ata ay sa probinsya. Pag niningas. So, dito, bibili pa kami ng kerosene para mag-ihaw o para pabagain ang ating uling. So, ayun na siya.
Antayin na lang natin siya doon. So, ngayon, maghihiwa muna tayo ng ating sibuyas at ng gulay. At saka ng spring onion. Multitask tayo habang nag-iihaw. Inaantay natin magbaga pala yung ating uling. Gayatin na natin itong ating gulay para mamaya ready na yung ating pang gisa sa ating mami. Diba? Kalahating sibuyas lang yung ginamit ko, yung naiwan ni Ate Lina. Kasi mahal na naman ang sibuyas. So, kailangan tipid-tipid tayo sa sibuyas. Kalahati lang, okay lang yun. Kasi yung chicken broth natin, may sibuyas na talaga din yun. So, carry lang, diba? So, dito natin siya ilalagay. Medyo nagmamadali tayo kasi alas 11 na. Malilate tayo ng kain kasi medyo na-late yung ating nawala kasi sa loob namin na chicken nga pala yung nandyan para sa ating chicken broth. So, itong Pechay Baguio yan. Laging tinatanggal lang ang kanyang outer part para kasi kalimitan yun ng lanta eh. Diba? So, tanggalin natin yan. Tapos ito, hugasan natin. Bilis, no? Para yun ang ating ilalagay sa ko mas gusto ko tong Pechay Baguio. Yung Pechay Tagalog kasi kalimitan parang pag hindi mo sariling tanim, parang siya hindi fresh. Nantutay ba? Yan. So, sabog-sabog na siya. So, kamusta naman ang inyong mga araw, mga kulets? Nagsimba na ba kayo? Kami, nagsimba na kami ng umaga. 7:30 para walang ganong tao. Tapos mamaya baka pumunta kami Amadeo. Maraming ganap. Total holiday pa naman bukas. Di ko alam ba't holiday. Dahil ba kay Ninoy? Oo, tama. Yun nga ata. So, ginawang holiday yan ni BBM. Oop. So, yan. Sakto na tong gulay na to. Pag binibili ko tong Pechay Baguio, sakto siya talaga pang mami. Ayan. Whoop. Natin yan. Tabi natin yung sibuyas. Ayan. Naku, malapit na pagka next week. Magkakatapusan na ng ng August, tapos bear month na. Pag nagsimula ang bear month, mabilis na yan. Mabilis ng bilang mo ng buwan at Pasko na. Pag nagpasko na, alam mo na, mag-New Year na, 2024 na. Ang bilis ng panahon, parang lang, isang iglap lang po. Nadagdagan ka na naman ng edad. So, dapat tayo, mga gusto nating gawin na natin para ma-enjoy nyo ang buhay. Huwag na kayong magdalawang isip pa. Gusto nyong magsimula na sa inyong mga bucket list. Simulan nyo na. Kasi pag nagpabukas-bukas kayo, dapat one step at a time. Naku, nalimutan kong gayatin yung spring onion. Di, gugupitin ko na lang yan. Hugasan ko lang tapos gupitin natin. Ika lang. Kukunin ko muna yung spring onion natin. So, ko ilalagay dito yan. Dito. Kailangan pagkasyahin natin sa plato talaga. Maganda-ganda yung spring onion oh. Tanong mo kung magkano ito yun. 20. Ito ang hulaan mo. Kasi sa grocery, ganun din ang presyo. May 40 plus pa nga. O, ano ko naman yung 40 plus, mabulok lang. 20 lang, okay na yun. Marlon yan lahat ko yan binili. May tinda na rin silang gulay. Marami! Puta, sa dami, saging. Kompleto si Marlon. May grocery pa siya. Kung kailangan mo tuyo, patik, matika, mayroon. Sana all. Gali siguro yung di pamili. Sana all.
Sariwa yung ano, sabi niya, te, mahal talaga yan, te, sabi ni asawa niya. Wala naman ang mura ngayon. Pataas ang pataas. Lalo na nagpapasko. Sabi ko nga, alam mo yung 1,000 ko? Sabi ni Marlon, wala yan, para 100 na lang yan. Sabagay, yung mga taga-Canada nga nagre-reklamo eh. Lalo na yung sa Finland. City, Ontario. Di sa Finland, kaya di ba, nagreklamo si India Korea nung una, dating nila. Kasi Mahal talaga doon kasi Europe. Pag Europe, mahal talaga ang bilihin. Pero yung sa Canada, sa City, Ontario, Toronto, sila kita o rin. Toronto, pag Pilipino nag-pronounce, pero Toronto, pag Canadian na nag-pronounce, mahal daw. Diba, Mahal na daw ang bilihin, mahal na ang bahay, mortgage nila tumataas, hindi nila alam kung bakit. Diba? So, anyway, simulan na natin ang ating, ano yan? Dun, yan. So, ilagay na natin to. Ang ating, mga kulits, mausok ang ating kapaligiran today. Yan. Diba? Mausok. At yung ating pork broth kumukulo na rin. Yan. So, antayin lang natin yan. Yan. Babaga na naman. Teka lang. Dapat ano eh. Lagi ko siyang iikot-ikot para hindi siya masunog. Yan. Woo! Barbecue fire! Boom. Mainit ang panahon ngayon. Kahapon, umulan. Grabe yung ano doon, oh, panahon. Sa kaya banda yung dilim na yan. Doon na ulan. Oh, baka Cavite. Medyo maano sa mata. Yung usok. Pero carry lang yan. Kasi masarap ang inihaw na baboy. Yan, mahilig talaga ako dyan. Mahilig ako mag-ihaw. Tapos mamaya gagawa akong lasagna mamayang hapon, merienda. Diba? Pero yung lasagna natin, hindi natin ibibake. Ilalagay lang natin siya sa microwave. Yan. Kasi mas tipid sa gas yun. Tsaka nakakatakot kasi yung ano namin doon kalan sa loob. Hindi naman sa ano, pero yung parang ano lang. Akala, pakiramdam mo sumisingaw yung gas, pero hangin. Ganun, pag binubuksan mo. Pero, hindi siya amoy gas. So, meaning, hindi naglilik yung gas. Kaya carry lang. Pero, ano kasi yun. May something doon sa lugar. Dapat yun, pinatibag pala namin, ano. Tapos, inilipat namin sa iba yung lagayan ng kalan. So, ngayon, dito muna sa labas para safe. So, ito ating dirty working kitchen, kumbaga. Dirty kitchen, working kitchen. Ito. Para safe din. Sabi rin nung nagpapalit nung M-gas namin mas okay sa labas. So, carry lang. No, dilim. So, malapit nang maluto to. So, hindi ko muna kayo isasama sa pagluluto. Baka mainip kayo. So, see you later mga kulets. Talaga ang sikreto nun. Para maging malambot ang inyong manok or baboy or baka, ibabrine nyo muna. Brine, meaning, yung tubig, lagyan mo ng asin. Tapos, ibabad mo siya doon ng mga 1 oras. Siguro mga maximum yan, 5 hours, 6 hours. Huwag nyo paabutin ng 8 hours kasi aalat na yon pag sumubra sa 8 hours. So, 1 hour lang pwede na. Brine nyo, tapos tsaka nyo timplahan. So, for sure, malambot talaga yan. Kahit paanong ano yan. Manok, baboy, or baka. Tingnan nyo to. Binaray ni Ate Lena tong baboy. Tingnan nyo. Hindi siya dry kasi bukod sa magiging malambot na, juicy din yung loob niyan. O, diba? Lalo na sa breast part, diba? Kalimitan nyo na madaling mag-dry. Basta i-brine nyo lang siya. Tapos lagay, ano lang naman, diba? Madali lang. Ilalaan nyo lang talaga yung oras nyo. Pero, panigurado. Teka, dagdagan ko ng uling itong ating broth, ha? Ayan na, umuulan na. Ayan o. Ayan na. Ayun. Ay! Pumapatak na naman ang ulan. Da-da-da-da-da-da.
Sarap maligo ah. Naku, yung ibon ko, hindi ko pa pala napakain. Kawawa naman. Hello mga kulit! So, ayan. Nagluluto na ako actually ng lasagna. Ito na yung pasta. Ayan. Yung ating lasagna pasta. Mamaya aahunin ko na yan. Tatanggalin ko sa tubig. Hinayaan ko lang para pinatay ko na yung apoy para hindi ma-overcook. Tapos itong giniling, lulutuin natin yan ng maigi para hindi mapanis ang ating spaghetti or lasagna. Yan ang sikreto dyan. Dapat yung giniling nyo ay lutong-luto. Huwag nyong madaliin. Diba? Sorry si Ate Lina. Hindi marinig nyo ba yung boses? Kako, rinig ko hanggang doon yan sa loob. May amplifier man yan. So, see you later mga kulets. Hey, natapos ko na yung lasagna. Tambay na tayo dining. Nahawakan din namin yung corgi na aso kanina. Dining. Ito kasi half-breed eh. Yung amin kasi half-breed. Half corgi, half golden retriever. Excuse me. Ma-attitude din to eh. Bugoy man, bugoy. You know. Selos eh. Selos siya kanina eh. Nung inawakan namin yung corgi. Si Ate Lina nagluluto na isda. Ang dinner. So, yun na lang guys. See you tomorrow mga kulets. Oh, may kakulit. Sabi mo, hi mga kulet. Hi mga kulet. Ba't parang dilim ng mukha mo? Eh, against the light. Ah, against the light.